At sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y panandali ang manalangin sa ating pinakamamahalabang ng Jesus bago tayo mag-aaral ng kanyang banal na salita. Opo, Amang Banal, muli mahalabang noon sa iyong marilag na pangalan. Muli kami nagpapasalamat, mahalabang noon, na muli mo kami sinamahan sa araw na ito. Sa pagkilos mo, mahalabang noon, sa amin sa kalagitnaan, mahalabang noon, isang malaking pagpapala na sa amin, mahalabang noon. Mahalabang noon, maraming salamat, mahalabang noon. At sa oras nito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain na kung saan kami po'y muling mag-aaral ng iyong banal na salita. Mahalabang doon, patuloy mo buksan ang aming mga puso't isipan, mahalabang doon, upang maunawaan namin ang iyong banal na salita ng aming pag-aaralan. Bago ang lahat, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Ano man po nasambit ang aming mga labi sa isip, sa salita at sa gawa. Maging karapat dapat kami mahalabang doon sa araw na ito. At sa ganang akin naman mahalabang doon, muli mo akong daluyan ng iyong karunungan upang muli kong ibabahagi sa aking mga minamahal na kapatid. At sa oras nitong mahalabang doon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. First prayer ng aming beloved evangelist, Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang lahat na magiging hadlang sa aming pagikinig, gutom, distraction, antok, lumayas kayo sa pangalan ng aming pinakamamahalang Panginoon. Amen. Purihin ang pinakamamahalang Panginoon. Sa oras nito, mga kapatid, tayo na po ay umupo. At tayo po, mga kapatid, ay dadako sa pagikinig na salita ng ating pinakamamahalang Panginoon. Pero bago po ang lahat, mga binabahal, ako po yung nagpapaabot ng aking pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahalang Panginoong Jesus. At double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord, na sila po mga minamahal, ang ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, na tayo po'y dinala sa buong katuruan, buong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin na rin pong binabati mga minamahal ang kanila pong mga beloved children, ang Almeda's family, mga kabadid. At bumabati na rin po ako mga binamahal sa ating mga binamahal na mga manggagawa na kasama natin sa hapon na ito. At binabati ko na rin po ang ating mga beloved elders, ang ating mga beloved co-preacher, ang ating beloved choir, at sa ating mga minamahal na mga batiran, magandang gabi po. At sa ating mga webcast viewer, na kayo po'y nakatunghay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Pampanga Outreach. Pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy lamang kayo kumantabay sa bagatan Diyos ang kikilos sa inyong buhay kapag ipinagpatuloy nyo ang pagkikinig ng kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mukhang nangihina na tayo, mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Alam nyo, mga minamahal sa salita ng Diyos, kailangan na talagang maging strong tayo, mga kapatid. Sabagat wala naman tayong ibang pwedeng pagkukuhanan ng kalakasan sa mahal na Panginoon kundi ang kanyang banal na salita. Kaya sa oras nito, mga minamahal, pag-usapan natin yung pride of life. Alam ko common na ito, mga kapatid. Alam ko, mga minamahal, lagi natin pinag-usapan yung pride. Lahat po ng may pride, magsabi po ng amen. Totoo naman yan, mga kapatid. Lahat tayo, meron tayong pride. Walang tao na ipinanganak sa mundo na walang pride. Lahat tayo ay may pride. Pero alam niyo po, mga kapatid, minsan mga minamahal, ang pride siya po ang nagiging daan kung bakit napapahamak ang tao. Realidad yan, mga kapatid. Ikaw man po, mga minamahal, ay Kristiyano. Ikaw man po, mga minamahal, ay hindi, mga kapatid ko, mananampalataya. Kapag ang pride, mga kapatid ko, ay nananatili sa isip mo at sa puso mo at nangingibabaw yan, hindi ka na lumalakad sa kalooban ng mahalabang noon. Bakit, mga kapatid? Kahit sa history mo ng Bible, maraming mga Bible characters, mga minamahal, na sila po, mga minamahal, ay nagmataas sa kanilang mga sarili, na sila po yung nangapahamak. Ngayon, pag-uusapan natin yung pride. Meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan, mga kapatid ko, na pride ng tao. Unang-una, yung power. Pangalawa, mga kapatid ko, yung attitude. Yung pangatlo, mga kapatid ko, yung wealth. Lahat yan tinataglay ng tao. Diyan, mga kapatid ko, nasusubok, mga minamahal ang tao, lalong-lalo na sa Kristiyano.
Tandaan nyo mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano ay punong-puno ng pride, malayong-malayo na yan po ay marunong magpakumbaba. Kasi nga mga kapatid ko, may pride eh. Pero alam nyo mga minamahal, bilang mga mananampalataya, iwasan natin mga minamahal ang pride. Na ito po mga minamahal ay magdudulot na hindi mga kapatid ko kinalulugdan ng mahalabang noon. Pag-usapan natin yung power. Ngayon mga minamahal, minsan nag-uumpisa mga kapatid ko yung pride ng tao mga minamahal kapag ito po ay nagtatamasa ng kayamanan. Iyan po mga kapatid ko yung katotohanan. Kahit saan ka man dumako mga minamahal, ikaw man po ay magbasa ng kasaysayan ng isang sumikat na tao mga minamahal. Walang tao mga minamahal na siya po yung umalagwa sa kanyang buhay na walang pride mga kapatid. Halos lahat mga kapatid ko, sila'y nagmamapuri sa kanilang mga sarili. Pag-usapan natin yung power. Pero alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng mahal ng Panginoon, silver is mine, and gold is mine, said the Lord of hosts. Ibig sabihin mga minamahal, kung ang pilakatang ginto ay nanggagaling sa mahal ng Panginoon, bakit mga kapatid ko pinapahintulutan ng mahal ng Panginoon na sila po'y magkasala mga kapatid ko sa larangan po mga minamahal ng kanilang mga tinatangkilik o kaya kapangyarihan. Kasi totoo po mga minamahal, ang weapon na ginagamit ni Satanas mga kapatid ko ay yung kayamanan ng sanlibutan. Ngayon pag-usapan natin yung power. Basahin natin sa Book of Exodus. Exodus chapter 5 verse 2. Dito po sa Exodo, ang kabanata ay 5 at ang talata ay 2. Ito po sinasabi. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung kasaysayan po ni Paraon mga minamahal sa panahon po ni Moses, naging masaklap ang buhay ni King Pharaoh nung panahon po ni Moses. Unang-una mga minamahal, dahil sa pride po ni Pharaoh mga kapatid ko, yung kanyang bugtong na anak mga kapatid ko nawala. Nang dahil sa pride po mga minamahal ni King Pharaoh mga kapatid ko, yung kanyang kapangyarihan mga kapatid ko, kinuha ng mahal na Panginoon. Hindi naging success mga minamahal ang paghahari ni King Pharaoh. Bakit? Dahil sa pride. Ang sabi po ng Bible mga kapatid, ang sabi niya mga minamahal, at sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan? Ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ng Israel. Hindi ko nakikilala ang Panginoon. Bakit po sinabi ni King Pharaoh ito mga kapatid kay Moses? Kasi mga minamahal si Haring Pharaoh, siya po ay isang powerful mga kapatid ko na tao. Kapag sinabi niya mga kapatid ko sa kanyang tauhan mga kapatid ko na gawin mo ito, gumagawa sila. Kapag sinabi mga minamahal sa ibang mga tao, mga minamahal, na ito ba'y nasasakupan ng kanyang bayan, mga kapatid ko, lahat sila'y sumusunod. Yan mga minamahal ang kapangyarihan ng Pharaoh. Kaya mga minamahal, nang dumating yung word of God sa kanya, mga minamahal, na inihati po ni Moses, ano bang sabi ni Pharaoh, mga kapatid ko, hindi ko kilala ang Diyos mo, Moses. Sino ka para utusan mo ko, para paalisin ko ang Israel? Hindi ko kilala ang Diyos mo, Moses. Tumabitabi ka riyan. Hindi ko pa aalisin ang Israel. Kasi bakit po sinabi mga kapatid ko ni Pharaoh, yung ganitong pananalita kay Moses, kasi si Pharaoh kasi mga minamahal, punong-puno ng kayamanan, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno mga minamahal ng authority mga kapatid. Lahat ng gusto niya mga kapatid ko, nagagawa niya. Kaya yung buhay ni Pharaoh noong mga minamahal, hindi naging success. Ang nangyari kay Pharaoh mga minamahal sa kanyang buhay, doon sa kanyang nalalabing paghari, puro mga kapatid ko, salot ang dumating sa kanya. Ultimo yung kanyang bugtong na anak na pinakamamahal niya, successor, tagapagpalit mga minamahal ng kanyang trono. Biktima mga kapatid ko ng kanyang pride.
dahil hindi kinalugdan ng mahalabang noon. Ngayon, ang tanong, yan ba mga kapatid ko, kasaysayan na yung mga kapatid ko, naganap ba sa panahon natin? Naganap po mga kapatid. Magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Di ba kilala nyo mga minamahal si Marilyn Monroe? Isa pong sikat na Hollywood actress sa dako po ng Amerika. Siya po'y sumikat mga minamahal dekada 1940s mga kapatid hanggang 1950s, papunta po ng 1960s. Siya po mga minamahal ay isang babae na may taglay na kagandahan. Siya po'y sumikat bilang artista sa dako po ng Amerika. Siya po mga minamahal ay pinag-aagawan ng mga producer, mga kapatid, sapagat ang kanyang mga pelikula, mga kapatid ko'y bumebenta. Sa mga tuwid, mga minamahal, kilala siya sa buong lipunan. Isang araw, mga minamahal, dumating sa kanya ay yung isang pastor. Kasi yung isang pastor, mga kapatid ko, nung panahon po ng 1950s, dumating yung pastor kasi sinugo, mga minamahal, na may nagsalita, mga kapatid ko, sa pastor na ito, napuntahan mo si Marilyn Monroe, ipakilala mo aking pangalan. Alam niyo, mga kapatid ko, itong pastor na ito, sumadya, mga minamahal, kay Marilyn Monroe. Ipinakilala niya ang mahalabang noon. Ipinakilala niya ang salita ng mahalabang noon. Ano sinabi po ni Marilyn Monroe? Wala akong panahon sa Diyos mo. Hindi ko kilala ang Diyos mo. Bakit niya po sinabi yon? Dahil doon sa kanyang taglay na pride. Artista siya. Hinahabol siya ng mga fans. Marami siyang pag-aari. Lahat ng gusto niya, mga kabadigo, natatamasa niya. Hindi niya binigyan ng daan, mga kapatid ko, ang mahal na bangno sa kanyang buhay. Pagkasabi po ni Marilyn Monroe, mga kapatid, 1 week lang, mga kapatid ko, binawian siya ng buhay. Walang nagawa yung pride. Walang nagawa, mga kapatid ko, yung kanyang kapangyarihan sa lubang ito. Si John Lennon, mga kapatid, isang sikat na vocalista, mga kapatid ko, ng The Beatles. Ang sabi niya nung panahon na sila po yung sikat, mga kapatid, ang sabi niya, okay naman yung salita ni Jesus. Okay naman yung salita ni Jesus Christ. Pero mas sikat kami kay Jesus Christ. Kasi nga mga kapatid ko, dinudumog sila buong mundo yung kanilang talento, mga kapatid ko, bilang mga awit. Mga minamahal, kanilang mga minamahal, itinaas yung kanilang pride, mga kapatid ko, bilang isang taong sikat ng panahon na yon. Pero may nagawa ba ang pride, mga kapatid? Wala. Anong nangyari kay John Lennon? Kinuha rin ang buhay niya na wala sa panahon. Alam niyo po bang may-ari po ng Titanic? Si Thomas Brown, mga kapatid, yung architect at owner po, mga kapatid ko, ng pinaka-luxury barko ng panahon po, mga minamahal ng kasaysayan po ng dekada 60 ata, mga kapatid. Isang pinakamalaking barko na ito po, mga minamahal, ay pangmayaman. Siya po, mga kapatid ko, siya po, mga kapatid ko, ang gumuhit. Siya po, mga minamahal, ang nagpagawa ng barko. Nung unang maglalayag ang barko, mga minamahal, in-interview siya, mga kapatid ko, ng isang reporter. Ang sabi sa kanya ng reporter, mga kapatid, gaano ba kadiba yung barko mong yan? Ano po sagot niya? Kahit ang Diyos, hindi niya kayang gibain ang barkong yan. Pride, mga kapatid. Hindi nila kinikilala ang mahalabago ng dahil sa kanilang kapangyarihan. Katulad po ni King Pharaoh. Unang layag, mga kapatid ko, ng Titanic, mga kapatid. Unang layag, unang lubog, hindi na lumitaw. Bakit? Dahil sa isang pride ng tao, mga minamahal, maraming napahamak. Alam niyo, mga minamahal, si Talcedo Teves. Isa pong president-elect ng Brazil. Ang sabi niya, mga minamahal, makakuha lang ako ng 500,000 votes. Hindi na ako pwedeng ibaba sa aking posisyon bilang presidente. Merong nagtanong sa kanya, mga kapatid, kung siya ba, mga kapatid ko, mananatili bilang isang presidente, mga kapatid ko, ng matagal na panahon. Ano po sabi niya, mga kapatid? Dahil sa kapangyarihan, ang sabi niya, kahit ang Diyos, hindi niya ako may bababa sa aking pwesto. Alam niyo, mga kapatid ko, nung siya po'y manunumpa bilang presidente,
Hindi pa ma'am na ipapatong yung kanyang kamay doon sa Biblia, mga kapatid ko, inatake na po siya. Kaya mga kapatid ko, sinasabi ko sa inyo, bilang mananampalataya, walang nagagawang mabuti ang mataas ang pride. Unang-una mga kapatid ko, na pinangahawakan ng isang tao, mga minamahal, kapag siya po, mga minamahal, ay nagmamataas sa kanyang sarili, kapag siya po ay may kapangyarihan. Katulad ng mga binanggit ko sa inyo, si King Pero, mga minamahal, bakit hindi niya kinilala ang mahal na Panginoon nung panahon na siya po, mga kapatid, ay sinabihan ni Moses na ang anak ng mahal na Panginoon ay palayasin sa Ehipto upang sila'y pumunta sa Kanaan, mga kapatid, upang sila'y sumamba. Anong sabi ni King Pero, mga minamahal, hindi ko kilala yung Diyos mo, Moses. Tumabi-tabi ka nga yan. Hindi ko palalayasin yung mga tang-Israelite. Sila'y mga alipin ko. Nang dahil sa pride, mga kapatid ko, gumawa na ang mahal na Panginoon ng isang bagay na ito po ay nagiging kabiguan ng tao. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ng Bible, kahit sa atin nangyayari yan. Tingnan mo ngayon mga kapatid, mga politiko, mga iba't ibang uri ng mga prominenteng tao, ipakilala mo ang pangalan ng mahal na Panginoon, i-ignore lang nila mga kapatid. Hindi ka nila paniniwalaan. Ipakikilala mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa kanila mga kapatid ko, dededmahin ka lang. Kaya mapapalad ang mga dukha na kumilala sa mahal na Panginoon sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng langit. Kaya mga minamahal sa ating mga Kristiyano, hindi man tayo mga minamahal, mga taong kilala sa lipunan, na tayo po mga minamahal ay makapangyarihan, katulad po ni Pero, katulad ng mga artista, katulad ng mga singer, katulad ng mga lumilika ng iba't ibang uri ng mga sasakyan na maggara, mga kapatid, na sila po ay nagkaroon ng kabiguan sa kanilang buhay. Salamat naman sa mahal na Panginoon. Tayo na mga pinagpala ng mahal na Panginoon, iniiwasan natin na tayo po'y magkaroon ng pride, palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Pero alam niyo po, minsan mga kapatid ko, paggawain ng mahal na Panginoon, yung isang kapatiran, nakikita doon sa kanto, naglalakad lang, dadaanan ng isang kapatiran na may sasakyan, kahit businahan lang, di mo mabusina, kahit meron siyang pwesto sa likod para isa kayong kapatid, hindi niya pinapansin mga minamahal, pride yung kapatid. Kasi namimili ka ng pinagkikisamahan mo. Yan ang ugali minsan ng taong bababa. Katulad natin, hindi naman tayo mag-prominente, kaya lang minsan mga kapatid ko, umiiral din yung pride natin. Minsan mga kapatid ko, nangyayari yan. Makikita natin yung mga kapatiran, naglalakad mga kapatid ko, palabas ng gawain. Napakalaki na sasakyan natin. Hindi man lang natin di sila maisakay. Pero pag dito mga minahal, pag nasa lubong mo, kinangabayan mo. Ibig sabihin mga kapatid ko, yung mga bagay kasi gusto na mahal ng Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa natin ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Kasi mga minamahal, walang nagtatagumpay mga minamahal na anak na mahal na Panginoon na punong-puno ng pride. Naunawaan niyo mga kapatid, yung lahat ng sinabi ko sa inyo, puro kabiguan ang naganap sa buhay nila. Kaya mga minamahal, ang isang mabait na tao, ang isang mabait na Kristiyano, sila ang nakikitaan ng isang mabuting ugali. Sila ang nakikitaan ng mabuting asal. Bakit? Kasi sinusunod nila ang kalooban ng mahal na Panginoon. Minsan mga minamahal, nasasalubong mo yung kapatid. Hindi mo lang mangitian. Kahit na naka-uniforme tayo mga kapatid, minsan mga minamahal, naka-ismid ka rin kapag dumaan yung kapatid. Dapat hindi mo mga minamahal. Ipakita natin mga minamahal, ano man yung kalagayan mo, marami ka mang bahay, marami ka sasakyan, at ginagamit ka sa gawain ng malabang doon, ibaba mo ang sarili mo katulad ni Pablo. Kasi mga minamahal, ang lahat sa atin, dito lalong-lalo na sa church, tayo po mga minamahal ay pantay-pantay lang sa paningin ng mahal na Panginoon. Iyan ang itinuro ng ating beloved parents in the Lord. Kaya mga kapatid ko, ang mga makapangyarihan tao, mga kapatid ko, napakahirap pumasok sa kaharian ng langit. Pag-ibasa natin mga kapatid ko sa Luke chapter 18, verse 11 up to 12, pag-usapan natin yung attitude. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Lucas, Kapitulo 18, versikulo 11 hanggang 12. Ito po sinasabi, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalong niya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito.
12. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinakamtan. Amen. Kita nyo mga kapatid, pag-usapan natin yung attitude. Pinag-usapan natin yung power. Walang nagawang mabuti sa buhay mga minamahal ng tao. Yung mga kapangyarihan na ito po ay punong-puno ng pride. Simula King Pharaoh hanggang sa mga binanggit kong mga prominenteng tao. Lahat sila mga minamahal, inignore nila ang pangalan ng mahalabang noon. Lahat sila mga kapatid ko, puro kabiguan ang kanilang tinamasa. Ngayon, pinag-uusapan natin ang attitude. Ang sabi ng Pariseo, mga kapatid ko, O Diyos, ako'y nagpapasalamat sabagat hindi ako katulad ng kapatid kong yun. Ako'y nagpapasalamat sabagat pinagpala mo ako, mahalabang noon. Ako'y nagpapasalamat sabagat ako'y nakakaganap na yung banal na kalooban. Maraming salamat, mahalabang. Hindi ako katulad ng kapatid kong yun. Pero sa balagay nyo, sa prayer niyo, kinalugdan kayo ng mahalabang noon. Hindi po, mga kapatid. Sabagat ang sabi po ng Bible, mga minamahal, ang gusto ng mahalabang noon na humaharap sa kanyang banal na sambahan, yung punong-puno ng pagpapakumbaba ang ating mga puso. Ayaw na mahalabang noon yung pride. Ayaw na mahalabang noon, mga minamahal, yung mga bagay na gusto mo kinikilala ka dahil ikaw ay meron. Ang gusto ng mahalabang ng mga minamahal, ipinagkatiwala ko sa iyo, ang sabi niya, silver is mine and gold is mine, akin yan. Ang sabi ng mahalabang, ipinagkatiwala ko sa iyo. Kaya ipinagkatiwala sa iyo na mahalabang doon upang i-charity mo sa iyong mga kapatid kapag meron ka. Ang sabi niya mga kapatid ko, merong pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Ang pinakadagilara mga kapatid ko, yung pag-ibig sa English, charity. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng pagpapala ng mahalabang na huwag kang mang-aargabyado ng kapatid mo sa pananampalataya. Alam niyo mga minamahal, pinag-aaralan natin ito sabagat ang mga bagay kasi kung minsan dumarating din mga kapatid ko yung sa buhay natin na kung minsan mga kapatid ko, siyempre hindi natin naiiwasan. Kaya ito'y inuulit-ulit lang natin. Kaya mga minamahal, sabi ng Pariseong to, tumatayo pa sa pulpito ito mga kapatid. Itong Pariseo to, may duty ba siya sa kanilang church noong panahon na yon? Nananalangin siya ng punong-puno ng pride. Yung kanyang ugali, mga kapatid ko, hindi marunong magpakumbaba. Minamaliit niya yung kanyang kapatid. Minamaliit niya, mga kapatid ko, yung isang tinawag ng mahalabang noon. Kaya mga minamahal, sabi mo ng Bible, sa pagharap-harap ng bawat isa sa atin sa sambahan ng mahalabang noon, magpakita tayo ng tunay na pagmamahalan. Tunay na pag-ibig. Alam natin mga minamahal, ang kapatid mo ay nasa trials at ikaw ay kasalukuyang pinagpapala ng mahalabang noon, ipakita mo ang pag-ibig sa kanya. Kung meron kang magagawa, mga minamahal, may tutulong na ito'y kalulugdan ng mahalabang noon, gawin mo sapagkat ang mahalabang noon ay nalulugod. Yan ang gusto ng mahalabang noon. Ang ating beloved parents in the Lord, alam niyo po, no, mga minamahal, di ba? Lagi siyang pumupunta sa Lunak, Brother Dan, di ba? Dito sila lagi nag-stay. Kasi may rest house sila dito sa Lunak noon. Yung may ginawa kami, pinipintura noon na rest house. Alam niyo, ang ating beloved parents in the Lord, hindi namimiling kausap. Kapag lumalabas sila, mga minamahal, kahit sino na lang kinakausap nila. Pero sila po, mga minamahal, ay parents in the Lord natin. Nakikita natin sa kanila ang isang halimbawa na hindi sila nagtatangi ng kausap. Hindi nila pinipili yung kanilang mga kausap kung sila man po mga kapatid ay ginagamit sa gawain ng malabangon sa larangan ng financial, material, hindi po. Bakit? Kasi mga minamahal, tunay po ang ating beloved parents in the Lord ay binigyan ng tunay na karunungan ng mahalabang noon. Ang bawat kaluluwa na bunga ng kanyang panalangin, pantay-pantay niyang tinatrato yan. Yan ang gusto ng mahalabang noon. Kasi mga minamahal, kung minsan nagkakaroon tayo ng problema sa mga pag-uugali ng mga Kristiyano, lahat tayo walang exempted dyan. Pinag-uusapan lang natin ito, mga minamahal. Kasi mga kapatid, aminin natin kung hindi, nagkakaroon tayo ng division kung minsan, mga kapatid, dahil sa pride. Minsan, mga minamahal, nagkakaroon ng question ng isang kapatid mo sa pananampalataya, nang dahil mga minamahal sa ipinapakita natin sa kanila. Pero ang katotohanan ng mga minamahal, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng mahalabang noon na pagpapalang katulad ni Pharaoh, katulad ng mga binanggit ko sa inyo mga minamahal na mga prominenteng tao, hindi nila ginamit mga minamahal sa pagtulong mga kapatid ko sa kanilang mga kababayan.
Ito po mga minamahal, ginamit nila upang hindi kilalanin ang mahal na Panginoon. Hindi ko kilala ang Diyos mo, Moses. Ang sabi ni Marilyn Monroe, hindi ko kilala ang Diyos mo. Sikat kami kay Jesus. Kahit ang Diyos hindi niya kayang gibain nito. Kahit ang Diyos hindi niya pwedeng pababain sa aking pwesto. Lahat sila mga kapatid ko, puro bigo. Puro mga minamahal, kasawian ang nangyari sa kanila. Kaya mga minamahal, lahat tayo may pride. Pero tandaan nyo mga minamahal, kahit na may pride tayo, kaya nating apakan ng pride. Pangingibabawan natin yung pusong mapagpakumbaba. Ngayon, pag-usapan natin yung wealth, mga kapatid. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16-24 hanggang 24. Ito po sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata ay 19 at ang talata ay 16 hanggang 24. Ito po sinasabi. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y pumaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, Alin, alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata, ganitong pananalita, ay yumawon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. 24, at muling sinabi ko sa inyo, magaan sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po Praise the natin Lord. ang ating pinakamamahalabang doon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ang talatang to, lagi nating naririnig yan. Lagi nating naririnig mga kabadigo sa mga iba't ibang mangangaral. Di ba? Sa mga tumatayo sa pulpito. Pero bakit mga minamahal, kung minsan mga kabadigo, nasusuway pa natin yung mga ganitong uri mga minamahal, makaugali ng binatang ito. Ang sabi niya, mabuting guro, sabi niya, ano gagawin ko? Ang pinag-uusapan dito mga kabadigo, yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan niya rito, nung siya'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, anong gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Alam niyo, ang sabi ng mahalabang doon, ibigay mo yung kapwa. Lahat na ng utos, sinabi na ng mahalabang doon. Ano sabi po ng binatang mayaman, mahalabang doon? Simula nang ako'y children's choir. Hanggang sa ako ngayon ay finest na at ngayon ako'y tumatayo na sa pulpito. Ginanap ko na ang lahat ng kalooban mo, ano pang kulang sa akin. Nakita ng mahalabang doon. Dahil sa nakita ng mahalabang doon, talagang gifted ka mga kapatid ko sa tungkulin mo sa church. Pinagkalooban ka ng mahalabang doon ng mga pagpapala. Pinagkalooban ka ng mahalabang doon ng mga kayamanan sa sanlibutan dito sa lubang ito. Pinagkatiwala sa iyo ng mahalabang doon. Ngayon, tinanong mo ang mahalabang doon, ano ang mabuting bagay na gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggang? Ginawa ko na ang lahat ng bagay na simula sa aking pagkabata. Nakita ng mahalabang doon, meron siyang importante sa kanyang buhay. Yung kanyang mga pera. Yung kanyang mga material. Ang sabi ng mahalabang noon, kung nais mong maging sakdal, kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, ginagawa ngayon yung chapel natin. Tumulong ka. Yung sobra mong pagpapala, ibahagi mo sa sambahan ng mahalabang noon. Siyempre, mga kapatid ko, nangihinayang ka. Siyempre, tatalikod ka, mga kapatid. Hindi mo pakikinggan mga kapatid. Bakit? Kasi mga minamahal, pride of life.
Ayaw mong mabawas yung pagpapala, mga kapatid ko, na ipinagkatiwala sa iyo na mahal na Panginoon. Pero ang hindi mo alam, mga kapatid, dahil sa una pinagkatiwala yan sa iyo na mahal na Panginoon at ginamit mo yan, mga kapatid ko, sa tunay, mga kapatid ko, na pagtulong sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo kang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Lalo kang pagkakatiwalaan ng mahal na Panginoon. Kaya alam, mga kapatid ko, hinahadlangan tayo ng pride. Kasi importante sa atin ang pera. Bago na ako bumili ng semento, bago na ako bumili ng graba, bago na ako bumili ng buhangin, bibili na ako ng paborito kong cellphone. Bibili na ako ng sarili kong gadget na paborito ko. Pinag-ipunan ko ito. Alam niyo, mga minamahal, kung ang pera mo na pinangahawakan ngayon, mga minamahal, ibinili mo na cellphone, wala na yung balik, mga kapatid. Pero yung mga kapatid ko, kapag yan ay binigay mo sa gawain na mahal na Panginoon, maraming balik yan, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya kung minsan, mga minamahal, tinatalo lang tayo ng pride. Tinatalo lang tayo, mga kapatid ko, kung minsan, mga minamahal, lahat tayo, mga kapatid ko, ay nagbibigay ng importansya sa mga tinatangkilik natin. Meron akong kwento sa inyo, mga kapatid ko, bago tayo magtapos. Ilustrasyon lang ito, mga kapatid ko. Isang mayaman, mga minamahal. Siya po ay kilala, mga kapatid ko, sa buong Europe. Siya po ay successful, mga kapatid ko, sa kanyang mga negosyo. Siya po, mga minamahal, ay kilala, mga kapatid ko, sa larangan ng business. Dumating yung panahon, mga kapatid, siya po ay nagkaroon ng karamdaman. Yung kanyang karamdaman, mga minamahal, tinustusan niya ng maraming salapi. Nagpalibat-libat siya ng bansa, mga minamahal, upang ipagamot yung kanyang karamdaman. Pero dumating yung panahon, alam niyo po, ginupo siya, mga minamahal, ang kanyang karamdaman. Habang siya nabubulay-bulay, mga kapatid ko, sa kanyang higaan, ang sabi niya, ako ay may matibay na pangalan sa lipunan. Ako ay kilala sa larangan ng business. Ako ay kilala sa larangan po ng iba't ibang uri, mga minamahal, ng usapin patungkol sa financial. Pero bagay ngayon, nararanasan ko ang ganitong kalagayan. Hanggang sa po, mga minamahal, ay iginupo ng kanyang karamdaman, hanggang sa po, mga minamahal, ay inaagaw na po ng kamatayan. Habang siya po ay nakahiga, maraming beses, mga minamahal, siya po ay nagbulay-bulay sa kanyang isip, sa kanyang puso. Lagi siyang umiiyak. Alam niyo po, yung huling habilin niya sa kanyang asawa, ang sabi niya, sa aking pagkamatay, ang sabi niya, mahal ko, sabi niya, sa aking pagkamatay, ilabas mo yung aking 2 kamay sa ataol. Nagtaka ang kanyang asawa, bakit, mga kapatid? Bakit nagtataka ang kanyang asawa na sa pagkamatay ng mayaman na ito, ng milyonaryong ito, ilalabas yung kanyang 2 kamay? Ano ang ibig sabihin noon? Pero dahil, mga kapatid ko, ito po ang habilin, mga minamahal, ginawa ng kanyang mahal na asawa. Nung siya na po, mga minamahal, ay nakaburol na. Pumunta yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kasosyo sa negosyo, yung lahat, mga minamahal, na kanyang mga amigo at amiga, mga kapatid. Nung sila po'y dumalaw sa kanyang himlayan, mga minamahal, nakita nila at napansin, doon sa kanyang ataol, mga minamahal, nakalabas yung kanyang 2 kamay. Nagtanong ngayon, mga minamahal, yung kanyang mga mayayaman na kaibigan, yung mayayaman na kanyang mga partner sa kanyang negosyo. Tinanong, mga kapatid ko, yung kanyang asawa, bakit nakalabas ang 2 kamay? Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Sino na po nakakaalam, mga kapatid? Wala pa? Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Kaya inilabas niya yung kanyang 2 kamay. Ipinakikita niya, mga kapatid ko, sa kanyang mga kaibigan na mayayaman. Gaano ka bang kayaman sa mundong ito? Sa pagkamatay mo, wala kang dadalhin na kayamanan. Kung paano kang lumitaw, mga minamahal, sa lupang hubad, mga kapatid, uuwi ka rin na hubad na hindi mo madadala ang kayamanan mo. Bakit ka pa, mga kapatid ko, magkakaroon ng pride sa sarili mo? Kung halimbawa, pinagkatiwala lang sa iyo na mahal na Panginoon ang isang munting pagpapala na ipinagkaloob sa iyo upang ikaw ay patuloy na magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay. Alam niyo po, mga minamahal, ang kayamanan ng sanlibutan, mga kapatid ko, ito po, mga kapatid ko, natutunaw yan. Nawawala yan. Pero tandaan niyo, ang sabi ng binadang mayaman, mga minamahal, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ginanap ko na ang lahat ng bagay na ito, mahal na Panginoon, ano pa ang kulang?
Kasi gusto ko talaga sureball ako, magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero nung sinabi ng mahalabang, ibenta mo yung pag-aari. Sinubukan lang siya ng mahalabang doon. Ipabigay mo siya sa mga dukha. Bumalik ka sa akin. At ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa niya mga minamahal? Tinalikuran niya. Maraming mga Kristiyano, mga kabadigo, mga ganun. Simula nang sila po mga minamahal ay nagkaroon ng kayamanan sa sanglibutan. Mas binigyan nila mga minamahal ng pera, mas binigyan nila ng halaga mga kabatid, yung material na bagay kaysa sa mahalabang doon. Dati mga minamahal, 3 times a week dumadalo sa gawain ng mahalabang doon. Pero ngayon mga minamahal, laging busy. Kahit linggo, laging busy mga kabatid. Yung pride mga minamahal sa kanilang sarili mga minamahal, pinangibabawan na ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Bible, dito po sa last verse mga kabatid, 1 Timothy chapter 6 verse 17. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 17, ito po sinasabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Alam niyo mga kapatid, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, pagbilinan mo mga kabadigo yung mga mayayaman. Lalong-lalo na sa mga Kristiyanong mayayaman. Na huwag silang magsipagnasa sa kanilang mga kayamanan, kundi mag-ipon sila ng kayamanan sa langit. Kasi alam niyo po mga kabadigo, stranger na lang tayo dito. Kaya lang po tayo pinagpala sa material na bagay upang kayo magpatuloy na magpagamit sa gawain ng mahalabang noon. Patuloy kayong tumulong sa gawain ng mahalabang noon. Iyan po mga minamahal ang kahulugan, mga minamahal ang sinasabi po ng Bible. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, huwag sa kayamanan ng sanlibutan. Tingnan niyo po mga minamahal, yung kasaysayan ni Pero hanggang sa panahon po mga minamahal ng millennial, mga kapatid. Ganyan po ang tao. Ngayon, tingnan mo sa politiko, sa Senado, sa Kongreso. Anong pinagtatalunan nila, mga kapatid ko? Pera. Wala nang puwang salita ng mahalabang doon sa kanila. Dahil sa kanilang pride. Sila po nagpaparatangan, mga kapatid ko. Parang sila malilinis, mga kapatid ko, ng kanilang mga budhi. Pero ang sabi ng Bible, kayong mga tinawag na mahalabang doon, kung kayo'y pinagkatiwalaan ng pagpapala ng mahalabang doon, huwag kayong magkakaroon ng pride. Patuloy kayong mga minamahal, magpakumbaba mga kapatid, makipagkapwa-tao, makipagkapwa, kapananampalataya, iyan man po, ano man po yung kalagayan sa buhay mga minamahal, huwag mong itataas ang sarili mo mga minamahal, ipantay mo ang iyong sarili sa kanya mga kapatid ko, sabagat yan ang kinalulugdan ng mahalabang doon. Kaya mga kabadgo, kung minsan, napakahirap makamit ng blessing ng mahalabang doon. Kasi kung minsan mga kabadgo, umahad lang sa ating pride, power, wealth, at yung attitude mga kapatid. Kaya mga minamahal, sana sa maikling pinag-aralan natin na ito mga kabadgo, sana nawa, nakakuha tayo ng aral sa mahalabang doon. At nawa mga kapatid, yung mga may tinatanggap na pagpapala ngayon, kung ito man po ay sobra-sobra, inilalaan mo mga minamahal, doon sa mga sarili mong mga interes, mga kapatid, gusto mong bumili ng cellphone, bumili ng iba't ibang bagay, mga minamahal, para sa iyong sarili, magpray ka sa mahalabang doon. Saan ko gagamitin ng pagpapalang binigay mo sa akin? Ibibili ko ba ng cellphone o bibili ako mga mahalabang doon ng 10 semento? Kapag bumili ka ng semento, mga kapatid ko, 10 semento sa church na mahalabang doon, hindi lang cellphone ang ibibigay sa iyo ng mahalabang noon. Bibigyan ka pa ng case ng cellphone. Bibigyan ka pa ng charger. Bibigyan ka pa ng iba't ibang uri, mga minamahal, ng karagdagang pampaganda ng cellphone mo. Unahin mo lang ang mahalabang noon. Huwag pa irali ng pride. Tsaka mga kapatid ko, kapag nakikita natin yung kapatid natin, naglalakad, mga kapatid, huwag lang natin mga kapatid ko dinadaanan. Kahit malang sana, businaan natin para pagbati. Kasi mga kapatid ko, meron po nag-open sa amin ng ganun. Kaya mga kabady ko, isa sa mga pride yan, mga minamahal. Kasi nakita mo kasi naglalakad, alam mo, hindi mo kauri, kaya hindi mo pinansin. Pero ayaw yan ng mahalabang noon. Gusto na mahalabang noon, lahat kayo pantay-pantay, nagmamahalan, nag-iibigan. Palakpakan natin ang mahalabang noon. Naunawaan niyo mga minamahal?
At sa oras nito mga minamahal, ating mong tinatawagan ang ating beloved Mike Cooper Chair, ating beloved Mother Jed, sa altar call. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dati mo alayan ng makalangit na papuring awitin ng ating dakilang Diyos. At surely, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. He has shown thee, oh man, what is good and what the Lord requires to thee. Praise the Lord, hallelujah. But to do justly, purihin ang ating dakilang Diyos, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children's prayers. Lord, send your Spirit in His days. Lord, listen to your children's prayers. Send us love, send us power, send us yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Oh, humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children pray. Lord, send your Spirit these days. Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Oh Lord, listen to your children's praise. Lord, send your Spirit in this place. Lord, listen to your children's praise. Send us love, send us power, send us grace. Send us love, send us power, send us grace. Send us love, send us power, send us grace. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, naway sa ating napag-aralan, mga minamahal, itumin natin sa ating mga puso, mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hallelujah. Palagi mga minamahal, humble. Praise the Lord.
sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Walang puwang, mga minamahal, yung pride, mga minamahal, sa buhay. Hallelujah. Ang mahalaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Saan man tayo dinadala, mga minamahal, ng mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah. Palaging manatili sa puso natin, mga minamahal, ang kapakumbabaan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan, hallelujah, sabi po sa banal na kasulatan, matapos nating gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, nandiyan ang ating dakilang Diyos. Handa tayong pakinggan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Basta tayo patuloy na manambalataya, magtiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Ibuka natin ang ating mga labi sa ating mga pangangailangan sa mga oras na ito. Habang nakataas ang ating mga kamay, mga minamahal, manalangin tayo lahat sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilang mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa po sa amin, patuloy kami nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Ano man naisip na sambit ng aming mga labi, dakilang Diyos, patawarin po ang bawat isa po sa amin. Nalalaman mo, mahal na Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid, dakilang Diyos, sa mga oras na ito. Maging aming mga live webcast viewers, mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, patuloy mong tugunin, mahal na Panginoon, sa mahimalang kaparaanan ng kanilang mga kahilingan sa iyo, dakilang Diyos. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Panatilihin mo po kami, mahal na Panginoon, laging humble, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Hanggang sa napakalapit pong pagbabalik, mahal na Panginoon, maratnan mo po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy na matapat, na naglilingkod at sumusunod sa iyong mga banal na kalooban. Ito po aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa mga oras na ito, mga minamahal, meron tayong karamdaman, mga minamahal. Ipatong natin ang ating kaliwang kamay, mga minamahal, sa parte ng ating katawan kung nasaan ang ating karamdaman. Meron tayong mga problema, mga minamahal, itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sama-sama natin yung palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus sa mga oras na ito. Sama-sama naming sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabira, yung matrightness, sakit sa puso, damon yung mga virus na sadlang sa mga pagpapala, mga natitirang kahinaan, mga bisyo, hallelujah. Cast out, cast out, cast out in the might of the Jesus. Be strong, be blessed in the Jesus' name. Problems to be solved as has begun. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga oras na ito. Sama-sama po tayong tumayo. At itaas natin muli ang ating mga kamay. Tatalon po tayo 3 beses sabay sigaw ng salitang hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayo magbibiro. Galing sa puso. Let us jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you so much po, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At God bless you po sa aking beloved ko preacher, ating beloved ko Arthur, sa pinagpalang mensahe ng kaligtasan natin na pag-aralan sa gabi pong ito. At tayo po, mga minamahal, ay magpapatuloy sa gawain ng ating dakilang Diyos para po sa ating mga announcement. Akin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-worker, ating beloved brother Anthony. Amen. Amen. Praise the Lord. Nating balakpakan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Sa ating beloved preacher, Jerry B. Domingo. Sa ating pong mass healing. Ating beloved preacher, Arthur Nocum, sa mga banal na mensahe po ng ating mabait na Diyos. Nawa ito po ay tumimo sa ating mga puso at kaisipan. Bago tayo, mga minamahal, tumungo sa ating mga schedule of services, tayo po ay kukuha po ng ating special offering, mga minamahal, na ito po ay eksklusibong inilalaan po natin, mga minamahal, para sa ating pong pagpapatayo ng ating bahay-sambahan dito sa dako ng San Fernando. Amen. Praise the Lord. At patuloy nating tayo pong nananawagan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil nalalapit na po ang ating church anniversary dito, mga minamahal, sa dako ng San Fernando, Pampanga. Ito po ay sa May 24, mga minamahal. Ilang linggo na lang po, mga minamahal, ay ating church anniversary. At God willing po, mga minamahal,
hinahabol po natin mga minamahal yung malaking chapel. Amen? Kahit hindi pa po tapos mga minamahal, God willing po mga minamahal na atin po siyang magamit. Amen. Kaya patuloy kaming nag-encourage sa lahat po ng ating minamahal na kapatiran na walang ginagawa po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maaari po kayong tumulong sa lahat po ng ating mga beloved choir, finest, youth and singles choir, mga minamahal habang walang pasok. Amen. Sa lahat po ng gustong tumulong mga minamahal dahil for the meantime mga minamahal nasa clearing operation na po yung ating chapel. Amen. For preparation po mga minamahal sa ating church anniversary mga minamahal. So kailangan po natin mga minamahal ng financial mga minamahal, mga pagkain mga minamahal na sa mga gumagawa po mga minamahal. Kaya kami po ay nag-i-encourage sa inyo. Amen. Gaya po ng ating napakinggan mga minamahal sa ating preaching mga minamahal. Ito po ay panawagan ng ating mabait na Diyos. Amen. Mga minamahal sa lahat, mga minamahal ng pinagpalang tunay ng ating mabait na Diyos, especially po sa ating mga beloved live webcast viewers na nakaantabay po mga minamahal, maaari po kayong tumulong, amen, maaari po kayong sumuporta, mga minamahal sa aming pong pagpapatayo ng bahay-sambahan dito. Amen? At makikita po ninyo mga minamahal, maaari po kayong pumunta sa loob. Amen? Makikita po ninyo na nakaalis na po mga minamahal yung mga flarings po mga minamahal ng ating pong chapel, yung mga dati po mga minamahal na mga bakal po, mga inalis na rin po mga minamahal. At sa lahat po ng gustong makita nyo yung status po mga minamahal, yung updates ng ating pong chapel construction, maaari nyo pong itong bisitahin mga minamahal through our page, yung ating JMCIM Pampanga Chapel Construction and Development Updates mga minamahal. Makikita po ninyo mga minamahal kung ano na po yung status ng ating chapel sa ating pagpapagawa. Amen? Kaya sa lahat po ng gustong tumulong mga minamahal, maaari po kayong makipag-ugnayan po mga minamahal sa ating beloved sister information, lalong-lalo na mga minamahal. Amen. Kailangan po natin na maihabol mga minamahal sa ating church anniversary dahil yung ating gagastusin mga minamahal sa venue para sa labas sa ating church anniversary, dito na lang po natin. Amen. Gagawin mga minamahal para maidagdag pa mga minamahal panggastos po sa ating pong pagpapatayo ng ating bahay-sambahan. Ating ihanda mga minamahal ang ating ipagkakaloob sa ating pong special offering natin. Narito po ang ating beloved brother Jason Llamanzares. Ito po ay ipapanalangin at babasbasan po ng ating mabait na Diyos. Amen. Po, praise yung kabis po sa ating beloved Anthony Dison and praise God. Ate po itaas sa pagkakalob sa ating pinamamalapang sus. Dakilang mapagpala namin Diyos na mapangyarihan sa lahat sa pangalan mo ang pinamamalapang sus. So ano panalangin namin ginagalang mga Pastor Will Stradal Meda. Narito po kami malapang noon sa aming mga ipagkakalob, malapang noon, aming mga special offerings, special pledges, and vows upang ito'y magamit malapang noon sa aming pagpapagawa, pagpapatayo na aming bahay-sambahan dito po sa dako ng Pampanga, malapang sa lahat pa ng pangangailangan at gastusin na yung banal na gawain. Malapang narito po kami. Malapang na yung mga anak. Malapang noon na patuloy na mag-ginagamit. Malapang noon pinagpapala. Malapang noon, hallelujah, malapang noon pagpalain mga kanang pagkakaloob. Malapang basbasan niyo po. Malapang noon at patuloy ibalik malapang noon ng makalibong beses siksik liglig umaapaw na pagpapalang ipagalaw sa kanilang pampatuloy silang magamit. Malapang ng simban na nagawain pagpalain ng bawat isa sa amin. Malapang noon sa unang panalangin namin ginagalang malapas Wallace Shalom. Ito po sa dalangin sa pangalan mo ang pinakamalapang sus. Amen. Praise the Lord. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay sa'yo. Ikaw ang aming mahal, Jesus. Ikaw ang
At sa lahat po na nagkaloob, Diyos po magpala at magbalik po ng higit pa po sa inyong inaasahan at sa ating po mga schedule of services, mga minamahal, sa araw na ito. Ating pong midweek service, tuwing Miyerkules tayo po ay nag-uumpisa ng alas 3 ng hapon, natatapos po ng alas 7 ng gabi. Yung ating pong Friday overnight service dito, tayo po ay nag-uumpisa ng alas 7 ng gabi at natatapos po tayo ng alas 2 ng madaling araw po ng Sabado. Yung ating Sunday general service, tayo po ay nag-uumpisa dito mga minamahal ng alas 9 ng umaga, natatapos po ng alas 3 ng hapon. At sa darating po mga minamahal na Sabado, May 9 mga minamahal, amen, praise the Lord, sa lahat po ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir mga minamahal, mark this day, amen, tayo po ay may practice po mga minamahal with may magtuturo po mga minamahal na galing sa main church. Amen? Tayo po ay may practice mga minamahal. Tayo po, ang call time po mga minamahal ay alas 2 at mag-start po tayo mga minamahal ng alas 3 ng hapon. Amen, praise the Lord. At after the service, mga minamahal, sa lahat po ng gustong magpa-counsel about sa spiritual na bagay, kayo lamang po ay dumako sa ating beloved preachers area. Handa po kayong paglingkuran ng ating mga beloved preacher. At sa lahat po ng gustong magpapanalangin, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng harapan upang kayo po ay aming maipanalangin. At sa lahat po mga minamahal ng tatawid dyan, sa dako ng kanto, mga minamahal, mabibilis po ang sasakyan, lalo't gabi na po. Amen. Hintayin po natin mga minamahal yung ating magpapatawid sa atin mga minamahal. Amen. Para makaiwas po tayo mga minamahal sa disgrasya. Tayo po mga minamahal ay sama-sama ng tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa matagumpay na banal na gawain na ating naisagawa sa gabing ito. Narito po ang mananalangin sa ating closing prayer sa ating beloved Brother Rudyard Malinang. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Anthony Dizon. Sama-sama tayo manalangin para sa ating pagtatapos, mga minamahal. Hallelujah. Opo, muli daglan pagpapala po namin, Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo yung pinakamamalapang Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa natapos namin natapos po ang banal na gawain sa gabing ito, sa paglangis mo sa bawig doon ng banal na gawain mula sa pag-awitan ng mga joyful songs, solemn songs, sa mga patotoo ng aming mga minamahal na kapatid, mahal na Panginoon, sa amin sa mga pag-awitan po ng mga beloved choir sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa dako po ng pabibigay sa mga matatapang mo anak ng patuloy na kakaloob ng ilang sa pambahagit mga handog, at lalo higit po sa banal na salita na dinala po na ayong binabad mga ngaral sa gabing ito. Maraming salamat, dakilang Diyos. Amin dinadalangin sa iyo sa aming pasamantalang pag-iwaiwalay, kung paano mo po kami dinako dito na ligtas, payapa, ganoon din po kami makakarating sa aming paroroonan, at idako mo po kami ulit sa dakong ito sa susunod na pagkakataon upang mapapriyan ka namin sa Espiritu at katotohanan, mahal Panginoon. At sa nangutang panalangin po na aming minamahal na magulang sa iyo, ito po aming mga samot panalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan mo yung pinakamamahal pa Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Tayo mga minamahal ay magbatian, tayo po ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mabait na Diyos.